Guys, welcome to One Click Moto TV. Dito tayo. Ito si One Click. Ayan. So, ang share ko sa inyo ngayon is yung check engine. Kasi marami sa ating mga bagong Honda Click user V3 nagtataka pag nakakita ng check engine. So, si-share ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo kapag nagkaroon ng check engine yung motor nyo. So, explain ko muna sa inyo kung paano gumagana yung system ng motor tapos bakit nagkaka-check engine. So, papakita ko sa inyo kung saan lumalabas yung check engine. Pero mostly alam na naman nila yon kasi hindi naman lumalabas sa panel yun. Kumbaga lumalabas lang yun pag may issue, kung may problema yung motor. Doon na lumalabas yung check engine. So ito guys yung panel ng motor natin. Ngayon pag tinunti natin yan, meron tayo makikita dyan na kulay dilaw, yun po yung check engine. So papaliwanag ko muna kung bakit lumalabas yung check engine. Yun po yung check engine, yung dilaw. Yan. Kaya po lumalabas yun. Ibig sabihin, pinicheck ni ECU yung mga sensor at linya ng mga kuryente na dumadaloy dito sa motor natin. So, ibig sabihin, wala yung check engine. Ibig sabihin, okay po, working lahat yung sensors at line ng motor natin. Kumbaga, all good siya. Walang problema dun sa mga lines ng motor natin. So, pag may lumabas na kulay dilaw na check engine, ibig sabihin, merong issue po sa wires, sensor, o dun sa mga pyesa na nakakonect sa ECU. So, pag meron po kayo nakita ng kulay dilaw na check engine dyan, ibig sabihin, meron pong problema na detect si ECU na dapat pong ayusin. Ito naman po yung mga gagamitin natin para ma-trace natin yung check engine kung ano yung magiging problema. Pero meron kasi akong ginawang problema para lumabas yung check engine natin. So ito yung mga gagamitin natin para maayos natin yung check engine. Gagamit tayo ng OBD2, Bluetooth, K-line cable, at saka apps na source apps. Ito pong apps, meron po yung bayad. Ito po yung mga gagamitin natin. So, ipo-connect lang natin ito motor natin sama nitong K-line cable. Tapos, i-on natin, kukonek yung Bluetooth dito sa app. Then, i-app ang magbabasa kung ano yung magiging error code o check engine ng ating motor. Ikakabit ko muna itong mga to. Then, i-check natin dito sa app kung ano yung magiging fault code ng check engine. So ito guys, nakakabit na natin yung mga gagamitin natin. Itong OBD2 na Bluetooth. Tapos kukonect natin yan sa app ng phone natin. Tapos itong apps natin, ayan. Bali, Bluetooth connection lang ito. Ayun, i-set up nyo lang siya, connect nyo lang sa Bluetooth. Ganun lang kasimple itong gamitin. Ngayon, i-connect na natin siya, susihan natin yung ating
natin ngayon. OBD2 adapter setting. Ayan po, bali OBD2 adapter setting. Push Bluetooth. Ayan, hanapin po natin yung OBD2. Connected. Ayan po. Connected na po tayo. Ayan po, connected na po tayo. So, magagawa po ako ng code para mag-check engine dito. Then, yun po yung isi-trace natin. Kung ano yung lalabas dito sa app, kung ano yung naging problema niya, yun po yung dapat nating ayusin. So, babalikan ko po kayo. So, eto guys, nakagawa na tayo ng error. So ngayon, dito natin titignan kung anong mababasa nitong error. Ngayon, isi-send ni ECU kung ano yung lalabas na fault code. So, bubuksan natin yung motor. Ayan, kung makikita nyo, meron tayo ditong check engine. So, sa ibang motor kasi, ang check engine nila is merong error code blinking. Kumbaga, pag nagbi-blink yun, magde-declare yun na mabilis na blink, tapos merong mabagal na blink. Dun pa lang matitrace mo na agad kung ano yung problema ng motor. Dun pa lang sa blinking code. Kaya ito kasing atin is yung pag lumabas yung check engine is steady lang. So kailangan mo pang gamitan ng diagnostic tool para matrace mo kung ano yung naging problema ng motor natin. So, dito sa apps, yan, connected na tayo. Ngayon, i-check natin kung ano yung nabasa ng diagnostic tool app, kung anong error code itong lumabas sa atin. So, i-check natin. Yan. Scan fault code. Scanning na siya. Yan, may lumabas na powertrain throttle pedal position sensor. So, yun po yung problema natin. So, ngayon po, pag nag-declare po yung apps natin na kung ano yung problema, yun po yung i-check natin. Yan. Throttle pedal position sensor. O, yung TPS ang problema. Ngayon, kailangan nyo pong ayusin yan. Bago nyo alisin itong check engine. Kailangan maayos nyo po muna yung error code. So, ngayon, ayan, tapos na siya mag-read. Ito, nakita niya isa. Ngayon, aayusin natin yan. Bali, ang ginawa ko lang kasi is binunot ko lang yung sensor ng TPS. Kaya may lumabas na check engine. So, ibabalik ko na po yun. Tapos, ang gagawin po natin is titignan natin kung lalabas pa ulit yung check engine. And then, kung nandyan pa rin siya, is ang gagawin natin, i-erase natin dito sa apps natin using the erasing fault codes ng app. Tanggalin po natin para mawala po itong check engine. So, naibalik na natin. Ngayon, papatayin muna natin itong motor. Then, bubuksan ulit natin para matignan natin kung lalabas pa yung check engine. Bali, naibalik na po natin yung sensor dito sa motor natin. Ngayon, check po natin kung ganyan pa rin siya.
Ayan, kung makikita nyo, meron pa rin siyang check engine. Pero, naikabit na natin yung sensor na tinanggal natin dun sa TPS. So, ngayon, para matanggal po natin yan, isang gagawin po natin is gagamitin po natin tong torque ups natin na pangtanggal naman ng check engine. So, pupunta tayo sa fault code. Scan. Yan, may lumabas na problem. So, ang gagawin natin dyan is buburahin natin yan. Yan, wait lang natin magbasa kasi nagbabasa pa siya. So ayan, tapos na po siya magbasa. So ang gagawin po natin is i-clear code naman natin siya. Aalisin natin yung check engine na lumabas. Clear faults on ECU, ang sabi. Yan, select natin. Press OK. Yan. Ayan, kung makikita nyo po na wala po yung check engine. Clearing fault codes. Yan. Loading pa. Yan. Completed na po. Wala na po tayong check engine dito sa fault log and wala na rin po tayong check engine dito sa ating motor. So, basta ang pinaka-importante nyo po gagawin is pag meron lumabas na check engine, i-trace nyo kung ano yung problema. Ayusin, dapat ayusin. Tapos, pag hindi naayos na, hindi na wala yung check engine, saka nyo palang gagamitin itong apps natin para matanggal nyo yung logo ng check engine sa motor natin. Ganun po ang dapat nyong gawin. So, para sa inyong kaalaman na hindi basta-basta po binubura. Dapat po inaayos muna bago po ito alisin. Okay. So, hanggang dito na lang po. Kung meron po kayong katanungan, is comment down below po. Sana po nakatulong sa inyo itong ating video. Is, kung nagustuhan nyo po yung itong ating video, is like lang po. Don't forget to subscribe. One Click Moto TV. Hanggang dito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.